Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa instrumentation and control at ang topic natin ngayon ay temperature sensors and detectors. So let us start. So ano ba ang temperature sensors? Ito ay mga device na sumusukat ng temperatura at kino-convert nito sa electrical signal o iba pang signal output conversion depende sa application kung saan gagamitin ito. So ang importance nito, mahalaga ang temperature sensor dahil ginagamit ito sa pagpapanatili ng kahusayan sa pagpapatakbo sa mga prosesong pang-industriya, pag-monitor ng mga temperatura ng ating kapaligiran at consumer electronics. Also, pinipigilan nito ang sobrang init sa mga system at pinoprotektahan ng mga sensitibong bahagi na kaakibat nito. Now, let us discuss principles of temperature measurement. So, ang una na dito ay thermoelectric effect. Ang example nito ay mga thermocouples. Ang mga thermocouples, sinusukat nito ang voltahe na nabuo sa junction ng dalawang magkaibang metal upang sukatin ang temperatura. So, ang sumunod ay resistance temperature detection or RTD. So, sinusukat ito ang pagbabago sa electrical resistance ng isang metal, usually platinum, dahil nag-iiba-iba ang mga temperatura nito. So, the next is semiconductor-based sensors. Ang mga example nito ay mga thermistor. So, directly proportional ang resistance sa temperature sa mga ganitong mga devices. Karaniwang gawa sa mga ceramic na mga materyales. And the last is the infrared o IR sensors. Ang IR sensors, na-detect nito ang mga temperatura sa pamamagitan ng pagsukat ng infrared radiation na ibinubuga ng isang bagay. Now, let us discuss the types of temperature sensors. So, ang una na dito ay thermocouples. So, sabi natin kanina, ang trabaho ng thermocouples ay ginagamit ito ang mga voltahe na nabuo sa junction ng dalawang magkaibang metal upang sukatin ang temperatura. So, dito, para maintindihan mo kung paano gumagana ang thermocouple, so dinadaluyan ng kuryente yung dalawang different kinds of metals na yan, o yung mga rod na yan. So, may hot end at saka cold end. So, yung temperature difference na nabubuo dyan sa pagitan ng dalawang metal na yan, yun yung ginagawa mong sensing factor sa mga nakakonektang circuit sa kanya, okay, para mag-on or kaya mag-off. So, ganun mag-function ang thermocouple. So, dito kaya siya nagkakaroon ng temperature difference kasi nga dalawang magkaibang metal ang ginagamit mo. So, pag dinaluyan ng kuryente yan, magkaiba ng characteristic yung dalawang metal na yun. Iba yung temperature na masusukat mo dito sa isang end na to at saka iba rin yung temperature na masusukat mo dito sa end na ito. So, dahil magkakonekta yung dalawa na yan, yung pinaka-reference node na nakakabit sa kanya, yun mismo yung pinaka masusukat mong temperature difference between the two rods. Okay? So, ang mga types ng thermocouple, may tatlong klase siya, which is type K. Yung isang metal na ginagamit nun ay nickel, chromium, tapos yung isang metal naman ay nickel alumel. So, sabi natin, ang thermocouple ay gumagamit ng dalawang klaseng type ng metal para magkaroon ng temperature difference sa device na yon. So, very wide ang temperature range nito. So, dun sa cold end niya, ang pinaka-maximum na pwedeng maabot na temperatura ay hanggang negative 200 degrees Celsius. Tapos, dun sa hot end naman niya ay 1260 degrees Celsius naman ang capability. So, sa type J, dun sa isang metal, iron ang ginagamit. Tapos, dun naman sa isang metal naman ay constantan ang ginagamit. So, good for lower temperatures. So, ang maximum temperature sa cold end ay negative 40 degrees Celsius. Tapos, ang maximum temperature naman dun sa hot end ay hanggang 750 degrees Celsius. And the last is type T. Yung isang metal na ginagamit ay copper. Tapos, dun naman sa isang metal ay constantan ang ginagamit. So, suitable for cryogenic temperatures at ang pinaka maximum capability ng temperature niya sa cold end ay negative 200 degrees Celsius. Tas sa hot end naman, ang pinaka maximum temperature ay hanggang 350 degrees Celsius. Okay?
So dito sa mga types na ito, nasa sayo na yun kung anong klaseng type ng thermocouple ang gagamitin mo. Depende dun sa application na paggagamitan mo kasi bawat type naman magkakaiba ng mga temperature limit ang mga capacity nila. Okay? So, ang advantages ng paggamit ng thermocouple ay malawak ang temperature range capacity niya, rugged ang construction at mabilis ang sensing response nito. Ang disadvantage naman niya, non-linear ang output nito at nangangailangan ng cold junction compensation. So dito, para maintindihan mo yung disadvantage ng paggamit ng thermocouple, ibig sabihin non-linear output. Ibig sabihin, yung output mo ay pabago-bago kasi nga, yung pinaka lower limit at higher limit ng temperature niya, yung data na pwedeng masukat kapag gumamit ka ng thermocouple ay pwedeng bumagsak sa pagitan ng dalawang limit na yun. Okay? Tapos, kaya siya kailangan ng cold junction compensation. Ang ibig sabihin kasi nun, yun ay isang proseso kung saan ang isang voltahe ay dinadagdag o binabawas mula sa output voltage ng thermocouple upang ang reference junction ay lumitaw na nasa 0 degree Celsius kahit na ito ay hindi. So dito kasi, yung pinaka cold end mo, let us say yun yung pinaka reference junction mo, okay, dapat ma-maintain mo yun ng 0 degree Celsius. So walang kakayahan yung thermocouple na yun na ma-maintain yung pinaka 0 degree Celsius na temperatura na yun kasi nga ang output niya ay non-linear. So ibig sabihin, pwedeng masukat mo doon sa cold junction na yun, okay, na bumagsak doon sa pagitan ng lower limit mo at higher limit na temperature mo. Kaya sinasabi niya dito na kailangan ng cold junction compensation para ma-maintain mo yung 0 degree Celsius na yan dun sa reference junction na yan. Okay? So, another type ng temperature sensor ay resistance temperature detectors or RTD. So, sabi natin kanina, ang working principle nito, sinusukat nito ang pagbabago sa electrical resistance ng isang metal, karaniwan ay platinum dahil nag-iiba-iba ang mga temperatura nito. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle nitong RTD o resistance temperature detectors, itong metal na to which is made of platinum, kapag nakasense ng mataas na temperatura to, tumataas din ang resistance. Kapag malamig naman ang nasense niya, ibig sabihin mababa ang resistance. Di ba pinag-aralan natin sa circuit analysis na kapag mataas ang resistance, mababa ang daloy ng kuryente. Kapag naman mababa ang resistance mo, mataas naman ang daloy ng kuryente. So, dun sa amperahe na sinusukat nito kung saan nakakonect ang device siya, yun yung nagiging sensing factor mo ngayon. So, kapag mababa ba yung kuryente, naka-off ba siya? Kapag mataas ba ang daloy ng kuryente, naka-on siya? So, ganun yung sensing factor nitong device na ito. Okay? So, may dalawang type ng resistance temperature detector. So, RTD, ang una na dito ay PT100, which is platinum with a resistance of 100 ohms at 0 degrees Celsius, at ito ay widely used sa mga industrial application. And PT1000, which is platinum with a resistance of 1000 ohms at 0 degrees Celsius. So kung mapapansin mo, itong dalawang type ng RTD na to, nagkakatalo lang sila sa resistance capacity. Okay? So bahala ka na lang mamili dyan kung saan application mo siya gagamitin. Okay? So, ang advantages ng paggamit ng RTD, mataas ang katumpakan, katatagan, at repeatability. Ang disadvantage naman nito sa pangkalahatan ay mas mahal ito. Mas mabagal ang sensing response nito kumpara sa mga thermocouple. Okay? So, the next temperature sensor is thermistor. So, sinabi natin kanina, ang pinaka-working principle nito, ito ay temperature-dependent resistor na gawa sa mga ceramic na materyales. So, dito, okay, kaya siya tinawag na thermistor. Ibig sabihin, thermal resistor ang ibig sabihin ng thermistor. Okay? Parang kaparehas din ng working principle ng RTD ito. So, once na dinaluyan ng kuryente, itong isang
terminal na ito, sa pagitan ng dalawang terminal na may semiconductor sa pagitan nun. Okay? So, depende yung kung anong klaseng type ng thermistor ang gagamitin mo. Kasi, doon sa PTC, kapag mataas yung pinaka-temperatura, dahil iinit yung metal na yan, pag mataas yung temperatura na yun, mataas din yung magiging resistance niya. So, yun yung magiging sensing factor mo kung saan mo kinonekta itong thermistor na to na circuit, kung mag-on o mag-off ba yung circuit na yun, depende dun sa application na ginawa mo. Okay, kapag NTC naman kasi, ang ibig sabihin kasi nun, kapag dumalo yung kuryente dito, okay, mataas yung temperature mo, pero yung resistance na masusukat mo ay mababa. Okay? So, ibig sabihin, mataas yung kuryente dadaloy dito sa kabilang terminal na ito. So, depende yun kung anong application ang gusto mong gamitin. Kapag mataas ba ang dadaloy na kuryente, mag-on siya. Tapos, kapag naman mababa ang kuryente, mag-off siya. So, ganun ang gamit ng thermistor. Okay? So, may dalawang types ng thermistor, that is NTC, which is negative temperature coefficient. Ang ibig sabihin, resistance decreases as temperature increases. So, habang tumataas ang temperatura mo, mababa ang resistance mo. So, kung mababa ang resistance mo, mataas ang daloy ng kuryente. Pag PTC naman, ang ibig sabihin ay positive temperature coefficient. Ibig sabihin, resistance increases as temperature increases. So, habang tumataas ang temperatura mo, tumataas din ang resistance niya. So, kapag mataas ang resistance, mababa ang daloy ng kuryente. Okay? So, ang advantages ng paggamit ng thermistor ay mataas ang sensitivity nito at hindi siya ganun kamahal. Okay? Mura lang siya. Tapos, ang disadvantages naman niya, limitado ang temperature range capacity niya at non-linear ang response nito. Ibig sabihin, pabago-bago ang pinaka-output na pwedeng makuha mo sa kanya. Okay? Sumunod na type ng temperature sensor ay infrared or IR sensor. So, sabi natin kanina, ang working principle nito, nadidetect nito ang temperatura sa pamamagitan ng pagsukat ng infrared radiation na ibinubuga ng isang bagay. So, dito para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng IR sensor o infrared sensor, ang ginagawa nitong sensor na ito, nagbabato ng infrared radiation sa isang object, okay? Tapos, kung ano yung nasukat niyang temperatura na yun, okay, yun yung magiging sensing factor mo kung mag-on or mag-off ba yung isang circuit na kinonektahan nitong sensor na ito. That is, dun sa infrared sensor mo na yun, ang limit mo ay from 0 to 10 degrees Celsius. Tapos kapag higher than that temperature, mag-on siya. Tapos kapag lower than that temperature, ay mag-off siya. Okay? So, let us say, nung binato mo yung infrared radiation na na-emit niya doon sa isang object na yun, ang nasukat mo ay 11 degrees Celsius. So, ibig sabihin, mag-on yung pinaka-circuit na pinagkonektahan nitong sensor na to. Otherwise, kapag mas mababa doon, ibig sabihin naka-off yung pinaka-circuit mo. So, ganun yung pinaka-working principle niya kung paano siya mag-sense ng temperatura. Nagbabato siya ng infrared radiation na nai-emit niya doon sa pinaka-object na tinamaan ng pinaka-infrared na yun. Okay? So, may dalawang types ng infrared sensors. Ito ay thermophile. Okay? Sabi niya, ito ay pile ng mga thermocouples na connected in series para makabuo ng isang sensor. Okay, kaya siya tinawag na thermophile. Tapos, yung isa ay pyrometer. This is an optical device na sumusukat ng mga emitted radiation. Okay, na binabato nitong mga sensor na yan. Okay? So, ang advantages ng paggamit ng IR sensor, non-contact ang pagsukat ng temperature na angkop para sa mataas na temperatura ng isang kapaligiran. So, ibig sabihin, may mga cases kasi na kapag matataas ang temperatura, delikado para sa isang tao na magsukat ng mga ganong type ng temperature. So, magandang gamitin yung mga ganitong type ng devices para maiwasan ang disgrasya. Ang disadvantages naman niya, sensitibo sa emissivity ng isang surface at condition sa kapaligiran. Ibig sabihin, very sensitive ito. Okay? Kasi kunyari, let's say yung infrared na yun,
tumama dun sa isang object, okay, tapos nasukat niya yung temperature, tapos biglang ginawa mo, tinapatan mo ng ventilador yung pinaka-surface na yun, magbabago kasi very sensitive nga itong type ng sensor na ito. Magbabago yung temperature na pwede niyang masukat. So yun yung disadvantage niya kasi mataas ang sensitivity nito pagdating sa pagsukat ng pinaka-temperature. Okay? And the last type ng temperature sensor ay semiconductor sensor. So, ang working principle nito, sinusukat nito ang pagbabago sa voltahe and current sa mga semiconductor materials upang masukat ang temperatura. Okay? So, dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng semiconductor sensor as a temperature sensor, okay? Sabi natin, ang voltage and current ay directly proportional. So, ibig sabihin, kapag tumaas ang voltahe mo, tataas din ang current mo. So, ibig sabihin, kapag mataas ang current at dumaan yun sa isang metal, diba, umiinit yung metal. So, ibig sabihin, tumataas din ang temperatura. So, that's how this sensor na may measure yung pinaka-temperature depende dun sa pagbabago ng voltage and current na yun. Okay? Tapos, tsaka na lang siya kinokonekta sa isang circuito para kung paano yung application na gagawin mo, kung mag-on or mag-off ba yung pinaka-circuit na yun, depende dun sa changes ng voltage and current mo. Okay? So, may isang type ng semiconductor temperature sensor, yun ay integrated circuits or IC tulad ng LM35 or TMP36 na nagpo-provide ng linear output voltage. Ibig sabihin, kung ano yung input mo, yun din yung magiging output mo. Let us say, sabihin natin, ang nasukat nitong semiconductor sensor mo na temperature ay 10 degrees Celsius. Tapos, ang kaakibat na output voltage dapat nun ay 10 volts. So, ganun siya ka-precise. Okay? Hindi nagbabago yung pinaka-output niya. Okay? So, ang advantages ng paggamit ng semiconductor sensor ay compact ang laki nito at madaling ma-integrate sa mga electronic circuit. Ang disadvantages naman niya, limitado ang temperature range capacity niya at accuracy kumpara sa mga RTD at mga thermocouples. Kasi, itong mga temperature sensor na to na semiconductor sensor, hindi kaya magsukat na mas matataas na mga temperatura. Okay, so may limit lang siya kung hanggang saan lang yung capability niya pagdating sa temperature capacity. Okay? Now, let us discuss the characteristics and specifications of temperature sensors. So, ito yung mga factors na dapat mong i-consider sa pagpili at pag-design ng mga temperature sensors. So, ang una na dito ay accuracy. Dapat ang antas kung saan ang sinusukat na temperatura ay tumutugma sa aktual na temperatura. So, para maging accurate yung data na masukat mong temperature, dapat tama ang calibration nun. Another is drift over time. Ibig sabihin ng drift over time, dapat mabilis bumalik dun sa pinaka-reference point yung pinaka-device na yun para kapag ginamit mo ulit, tama yung masukat mong data. Parang sa mga thermometer na ginagamit natin kapag nagsusukat ka kung may lagnat ba yung isang tao. Diba ang ginagawa natin, pinapagpag natin yung pinaka-thermometer para bumalik siya dun sa pinaka-reference point niya bago mo siya ulit gamitin. So, dapat yung device mo ganun kabilis na bumalik doon sa pinaka-reference point para accurate lagi yung datang masukat mo. At nakadepende din yung pinaka-device na yun sa environmental factors. Dapat yung sensitivity niya, kahit magbago yung temperatura ng kapaligiran, tama pa din yung masukat niyang data. Okay? So, another factor to consider is the resolution. So, ang definition nito ay dapat yung pinakamaliit na nakikitang pagbabago sa temperatura dapat ay nasisense ng pinaka-device na yun. Kasi, nakaka-apekto yun sa kakayahan ng sensor na makakita ng maliit na pagkakaiba-iba sa temperatura. Okay? Another is the response time. So, ang oras na kinakailangan para maabot ng sensor ang isang tiyak na response kapag ito ay na-expose sa pagbabago ng mga temperatura. Kasi, critical sa mga dynamic na proseso kung saan nangyayari ang mabilis na pagbabago sa mga temperature. Okay? So, kaya kailangan yung pinaka temperature sensor mo na yun may ganong capability, mabilis kaagad yung reaction niya kapag may changes sa bawat temperature na nasusukat niya.
And the next is stability. So, yung kakayahan dapat ng sensor mo na mapanatili ang katumpakan sa paglipas ng panahon at sa ilalim ng iba't ibang kondisyon. So, dapat kahit anumang kondisyon ng kinalagyan ng temperature sensor mo na yun, stable yung mga data na ibinibigay niya. Okay? And the last is the range. Okay? Yung span ng mga temperatura na tumpak na masusukat ng pinaka-sensor mo. Sabihin natin, yung pinaka-sensor na yun ay ganito ang limit. Dapat nandun siya sa pinaka-limit na yun, yung mga reading na nasusukat mo para masabi mong okay at accurate yung pinaka-sensor na yun. Okay? So, yung mga dapat mo i-consider, nililimitahan ang pagiging angkop sa pagpapatakbo para sa mga particular na aplikasyon. Okay? Now, let us discuss the application ng temperature sensor. Saan ba ina-apply itong mga temperature sensor na to? So, una na dito ay sa mga industrial automation o dun sa mga process control ng industrial automation. So, ginagamit siya pang monitor at pagkontrol sa mga temperatura sa mga proseso ng pagmamanufaktura, mga chemical reaction at kagamitan. So, ginagamit ito para maiwasan yung mga sobrang pag-init ng mga makinarya at pagtiyak ng ligtas na mga kondisyon sa mga pagpapatakbo ng mga makina na yon. Okay? So, another application ay para sa environmental monitoring. So, una na dito ay sa mga weather station. Sinusukat natin temperature ng atmosphere para sa pagtataya ng panahon at pag-aaral ng klima. Another ay para sa building management, pagkontrol ng mga HVAC system upang mapanatili ang kaginhawaan at kahusayan sa enerhiya. So, another application ng temperature sensor ay sa mga consumer electronics tulad sa mga home appliances. So, kinukontrol yung mga temperatura pagdating sa refrigerator, oven at mga thermostat o kaya aircon. So, nakakatipid tayo ng kuryente pag gumagamit tayo ng mga ganyan type ng sensor. Kasi kapag kunyari sobrang lamig na, nag-o-off yung pinaka-thermostat mo tapos mag-o-on lang siya ulit kapag kailangan mong kuhanin yung pinaka-precise temperature na sinet mo sa kanya. Another ay sa mga wearable devices. May mga wearable devices na ngayon na pwede mong isuot at masusukat mo kagad yung pinaka-temperatura ng isang tao na yon. Okay? So, another application ay sa mga automotive, katulad ng engine management, okay? Namomonitor mo yung pinaka-temperature ng engine para ma-optimize ang pinaka-performance at fuel efficiency nito. At sa climate control, nare-regulate natin yung pinaka-temperatura ng mga cabin para sa ginhawa ng mga pasahero, diba? Kasi pag maraming pumasok dun sa isang enclosure na yun, umiinit yung pinaka-enclosure na yun. So, kailangan mo na mga ganitong sensor para, ma-maintain mo yung pinaka-temperature settings ng isang enclosure na yun o ng isang automotive na yun. Okay? Now, let us discuss the calibration and maintenance ng mga temperature sensors. Okay, so ang una na dito ay calibration. Ano ba ang calibration? Ito ang proseso ng pagsasaayos ng output ng sensor upang tumugma sa isang kilalang pamantayan. So, ano bang ginagamit nating method para tama ang calibration? Kinukumpara mo yung pinakakaraniwang reference na temperature mo gamit ang mga calibration device o software kung tugma ba siya. Okay? So, paano ba siya mini-maintenance o mini-maintain o nire-repair? Dapat may regular check-up ka. Dapat tinitiyak mo na gumagana ng tama ang mga sensor at nare-recalibrate kung kinakailangan. At also, dapat tiyakin mo din na malinis ang mga contaminant ang mga sensor na to kasi nakaka-apekto to sa katumpakan ng mga data na pwede mong makuha dun sa pinaka-sensor na yon. Okay? Now, let us discuss the future trends and advances sa temperature sensor. So, ang una na dito ay miniaturization. So, ang trend dito, nagre-research sila para makabuo ng mas maliit, mas compact na mga sensor na angkop para sa pagsasama sa iba't ibang devices. So, another ay sa wireless technology. So, pag-incorporate ng mga wireless communication para sa malayuang pagsubaybay sa mga temperature measurement at paglag ng mga data. Another ay sa mga smart sensor. So, pagsasama ng mga sensor na may kakayahan sa pagproseso, AI at IoT para sa pinahusay na functionality at pagsusuri ng data. And lastly, sa advanced materials. So, nagre-research sila para makabuo ng mga bagong temperature sensor na gamit ang mga bagong materyales na maganda ang accuracy, yung range, at matibay ba ito. Okay?
So as a summary, ang mga temperature sensors sa detectors ay mahalaga sa modernong electronics engineering na nagbibigay ng critical na data para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo, uri, katangian at application ng mga sensor na ito ay nagbibigay daan sa mga engineers na pumili ng tamang device para sa kanilang mga partikular na pangangailangan at mga sistema ng disenyo na tumpak, maaasahan at mahusay. Ang pagiging updated sa mga pagsulong sa teknolohiya ng sensor at pagsasama ng mga bagong inobasyon ay patuloy na magpapahusay sa mga kakayahan at application sa pagsukat ng mga temperatura. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Instrumentation and Control. Hanggang sa muli. Bye-bye!